Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ang sabi ng imam, bakit daw nagsusulat ako habang nagkukutba siya? Sabi niya, ibibigay lang daw niya yung khutba after ng sermon niya. Kasi nga kapag Jumaa, mas kaaya-aya na wala kang ginagawa, kundi nakapokus makinig dun sa imam. Kaya baka next week, inshallah, hindi na tayo makapagsulat. Mahirap na mag-translate nun. Kasi ang ginagawa talaga natin, hindi naman talaga translate. Kumbaga, yung gusto lang sabihin ng imam, ang gusto natin agad sabihin. Kaya medyo mas mabilis yung nangyayari. Yung mga punto lang yung gusto niyang sabihin, kaya sinasabi natin agad. Yun. Kaya magsimula na po tayo. Alhamdulillah. Pumasok yung imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumawag ng dasal ang muadzin. At tumayo muli ang imam at nagsabi na kayo matakot sa Allah. At sumaksi siya na walang ibang dapat sambahin maliban sa Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sugo. At ganun din ang shahadatain na nabanggit ng brother kanina, binabanggit lagi ng imam yan. At binabanggit natin yan madalas. At nung binanggit ng imam yung shahadatain, ang pagsaksi sa kaisahan ng Allah at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo, sabi niya, ito ay umaasa na punong-puno ng pag-asa sa Allah na ito ay magiging dahilan at mamamagitan sa atin sa pagpasok ng paraiso, inshallah. At sabi niya, bilang pagpapatuloy ng khutbah o sermon niya na nakaraang Friday sa hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hupigit kumulang na sino man ang gumising sa inyo na amin ang siserbe, panatag sa kanyang tahanan, at muafan si jasade, at sa kanyang katawan ay medyo malusog, at meron siyang pagkain sa maghapon, para bang nakamtan niya na ang lahat ng nandito sa daigdig. At humigit kumulang sa hadis ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, napakaswerte natin dahil tayo ay gumising sa umaga. Pinili ka ng Allah sa daigdig na ikay buhay, na mayroong pagkakataon na dakilain at luwalhatiin ng Allah at sambahin ang iyong Panginoon. Ito ay napakagandang blessing na dahil ikay gumising sa umaga. Meron kang pang pagkakataon. At ganun din, ang sabi niya, ikay panatag sa iyong tahanan. Wala kang pinangambahan, At nagsimula na siyang ipagpatuloy ang khutbah niya sa pagkakataon na ito. At sinabi niya, dumating na tayo sa pangatlo sa kaduktong ng hadis ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ang meron kang kalusugan sa iyong katawan. Dahil pagkatapos ng gabay ng Allah na tayo ay biniyayaan na magabayan sa paniniwala sa kaisahan ng Allah at sa pananampalatayang Islam, ang sinundan nito ay magkaroon ka ng afiyah, magkaroon ka ng kalusugan sa iyong pangangatawan. Sa Arabic, ang afiyah, ito ay pumapasok sa napakadaming kahulugan. Ito ang pinagkaiba ng ibang language sa Arabic. Ang afiyah, ito ay mapapabilang sa sinasabing kapatawaran o maaaring pumapasok sa pinangalagaan ka ng Allah, pinoproteksyonan ka ng Allah, o binalutan ka ng Allah ng kanyang pabor at habag. Yan, isa mga kahulugan ng afiyah. Kapatawaran, habag, pagpapatawad, at marami pang iba. At sinabi niya, pagkatapos na tayo gabayan ng Allah sa Islam, syempre, ang sinundan nito ay magkaroon tayo ng afiyah. Siguro dahil sa hadis na ito ay ang kalusugan sa ating pangangatawan. Maraming tao na may mga sakit. Almost meron daw siyang kilala na 15 years na nakalatag sa higaan at wala sa ulirat. 15 years. Wala siyang ulirat, kumaga wala siyang malay.
Umaasa na siya'y mamatay na sana, pero 15 years. Nakalatay siya na wala siyang ulrat na para siya din patay. At ganun din, na merong mga tao na biniyayaan ng Allah na buhay, pero hindi makapagsalita. Gustong magsalita, pero hindi makapagsalita. At biniyayaan din ng tenga, pero hindi sila makarinig. Gusto sana nilang marinig ng ilang mga salita na galing sa kanilang mga mahal sa buhay, pero hindi sila biniyayaan ng makarinig. Mga bingi ba? Totoong bingi, totoong bingi. Kasi merong bingi-bingian maraming halimbawa sa binanggit ng Allah doon sa Quran. May mga tenga pero hindi nakaririnig. May mga mata hindi nakakita. May mga puso parang wala dahil hindi nila tinatanggap ang katotohanan. Pero sabi niya, merong mga bulag, pipi, talagang bulag at pipi. Kaya napaka-blessing natin mga kapatid, meron tayong mga mata na nakakakita talaga. May mga taong bulag na hindi sila makakita, pero buhay. At ganun din mga kapatid, kumbaga parang naisip ko kayo habang nagkukutba siya, sinabi ng Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. At hindi nyo ba napansin sa inyong mga sarili? Nabanggit din niya yung laman ng katawan natin, yung mga kidney, yung mga atay. Kaya napaka-blessing natin mga kapatid. Iisipin natin, kung ikaw may isip mo na ikaw ay napakahirap sa mundo, ibenta mo yung isa mong paa, hindi mo bibenta, di ba? Ibenta mo yung parte ng katawan mo, hindi mo bibenta. Ibig sabihin, mayaman ka. Ito'y pagpapasalamat natin sa Allah kung anumang biniyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din, isa sa mga sahaba na kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na humingi ng pabor sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, at ito ang kanyang uncle na pamangkin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, "Ya Rasulullah, humingi ako sa iyo ng panalangin sa Allah." Sabi niya, "Ano ba yung magandang panalangin?" Sabi niya, "Humiling ka ng afiyah." Yung afiyah, yung kalusugan, pagtakpan ka sa yung mga katawan, no? Maraming kahulugan kasi ang afiyah. Pero dahil sa hadith, ito yung kalusugan. Hihiling mo sa Allah yung afiyah. Ganun din, naghumiling uli ng hiling ang kanyang uncle sa kanyang pamangkin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung afiyah? Humiling ka ng afiyah sa mundong ito hanggang kabilang buhay. At ito yung kanyang khutbah, at siya umupo at tumayo muli at nagpasalamat at lumaluwalhati sa Allah at nagsalawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito yung humigit kumulang na hadis ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tunay na pagkatapos na magkaroon tayo ng katiyakan, kasiguraduhan sa ating mga puso't isipan at pananampalataya, pagkatapos nito ay magkaroon tayo ng afiyah. Mapagtakpan tayo sa mundong ito hanggang kabilang buhay. Kaya mga kapatid, ito ang ilang sa mga kahulugan ng hadis ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay mapagmuni-munihan natin at siya'y nanalangin sa Allah sa lahat ng dako ng kamusliman sa buong daigdig ng magandang panalangin sa bansang Iraq, sa Yemen, sa Syria, na nagpapahalaga sa lahat ng mga kapatid natin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pausalli wa usallim ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.